ang pagtatatag ng Kongreso ng Malolos. Ano ang Kongreso ng Malolos? Ang Kongreso ng Malolos ay isang mahalagang pagpupulong ng mga Pilipinong lider noong panahon ng Rebolusyon laban sa mga Kastila. Layunin nitong bumuo ng pamahalaan at saligang batas para sa isang malayang Pilipinas. Binuksan ito noong 15 ng Setyembre taong 1898 sa simbahan ng Barsoain sa Malolos, Bulacan, sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo, ang pangulo ng pamahalaang revolusyonaryo. Sino-sino ang mga lumahok? Ang mga dumalo sa Kongreso ay mga kinatawan mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Karamihan sa kanila ay mga abogado, guro, pari, at edukadong Pilipino na may malawak na kaalaman sa pamahalaan at batas. Kabilang sa mga kilalang personalidad dito ay sina Felipe Calderon, ang pangunahing gumawa ng saligang batas ng Malolos; Apolinario Mabini, tagapayo ni Aguinaldo; Pedro Paterno, tagapamagitan ng mga usapan at iba pang mga kinatawan ng mamamayang Pilipino. Layunin ng Kongreso, bumuo ng saligang batas o konstitusyon para sa Pilipinas. Itatag ang isang republika na pamumunuan ng mga Pilipino at ipakita sa mundo na ang Pilipinas ay handa at kaya magpatakbo ng sarili nitong pamahalaan. Mga mahahalagang pangyayari. Isinulat ni Felipe Calderon ang unang draft ng saligang batas ng Malolos. Tinalakay at inaprubahan ito ng mga kinatawan sa Kongreso. Noong Enero 21, 1899, pinirmahan na Aguinaldo ang saligang batas. Enero 23, 1899, ipinahayag ang unang Republika ng Pilipinas sa harap ng maraming tao. Ito ang kauna-unahang republika sa buong Asya. Nilalaman ng saligang batas ng Malolos. Pagkakaroon ng tatlong sangay ng pamahalaan: ehekutibo, pangulo; lehislatibo, kongreso; at hudikatura, hukuman. Pagkilala sa mga karapatan at kalayaan ng mamamayan. Separasyon ng simbahan at estado. Pagpapatibay sa demokrasya at pantay-pantay na pagtingin sa mga tao. Kahalagahan ng Kongreso ng Malolos. Unang pagkakataon na ang mga Pilipino ay nagtayo ng sariling pamahalaan. Simbolo ng kalayaan at kakayahan ng Pilipino na mamahala. Nagbigay ng inspirasyon sa ibang bansang Asyano na naghahangad din ng kalayaan. Bagamat hindi ito nagtagal, dahil sa pagdating ng mga Amerikano, ang diwa ng kalayaan ay nanatili sa puso ng mga Pilipino. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!